Hindi maiwasang maperwisyo ng ilang motorista sa gitna ng mga kilos protesta ng INC. Live mula sa EDSA People Power Monument sa Quezon City, nangungun sa balita si Ian Suyu. Ian, kumusta ang sitwasyon dyan? Ay naghahanap ng katarungan! Gigi, alam mo, katakot-takot nga na traffic ang inabot ng mga kapatid natin, ng mga motorista at may mga sasakyan buhat nga nung magsimula itong sinasagawang kilos protesta ng Iglesia ni Cristo dito sa kahabaan nga ng EDSA. No? Kahapon nga may nag-viral na video kung saan napaaway ang isang motorista sa umano'y isa rin sa mga ralista na nandito kahapon. Ano? Nauwi pa nga ito sa pagbabanta sa rider. Nag-viral na nga yan sa mga social media platforms at panoorin natin yung mismong naging insidente. Wala nga eh, kinuha nga nila eh. Ano ba yung pinaglalaban yan? Bakit ganito? Tao rin naman ako dito sa Pilipinas ah. Tao ka nga, huwag ka nagsasalita. Gusto mo pa mamatay? Yan ay dapat malakas natin! Pigilan! Harangin! Gigi, bukod pa dyan, nagkaroon din ng insidente kung saan naharangan ng isang bus ng New Era University yung northbound lane ng EDSA Carousel at kinailangan ngang lumapit kagad o umaksyon ng mga otoridad upang patabihin yung bus at maging tuloy-tuloy ulit yung daloy ng biyahe. At Ian, sa ngayon ay kumusta ang sitwasyon ng traffic? Kasi mismong rush hour, ongoing din yung programa dyan sa People Power Monument. Hindi lang yung laban ito, laban din namin mga Muslim. Gigi, kung ikukumpara nga kahapon, mas maluwag na yung daloy ng trapiko dahil na rin sa ginagawang hakbang ng PNP at ng MMDA. Partikular na nga, 3 lanes na yung nadadaanan ng mga sasakyan at ng mga motorsiklo. Ayon nga sa MMDA, bukod sa ginagawa nila ngayon, ay mas naglalagay na rin daw sila ng mga concrete barriers sa kahabaan ng Corinthian Gardens hanggang sa may White Plains Avenue para masiguro na meron lang limitadong espasyo para doon sa mga miyembro ng INC na magtutungo rito at pati na rin sa mga bumabiyahe na mga sasakyan. Bukod dyan ay patuloy rin yung ginagawa ng MMDA na pagpapaalis sa mga sasakyan na nakahambalang sa gilid ng kalsada para mas maging swabe o mas maging tuloy-tuloy na yung pagdaloy ng mga mananakay natin, lalo't rush hour na nga sa mga oras na ito. Bukod dyan ay hinihikayat rin ng MMDA ang publiko na hanggat maaari ay sumakay o gumamit muna ng MRT at sumakay sa ating mga EDSA carousel buses para na rin mas mapabilis ang kanilang pagbiyahe at iwas traffic na rin. Narito ang naging pahayag ni MMDA Chairman Don Artes tungkol dyan. Ina-advise po natin mga kababayan na iwasan po yung EDSA as much as possible, lalo yung lugar na pinanggaganapan noong rally sa may People Power Monument. At gumamit po ng alternatibong daan, in-ensure naman po natin na cleared yung mga daan na yan. At Ian, naglabas din ng babala ang LTFRB dun sa mga namataan nilang mga pampublikong sasakyan na dumalo dyan sa rally. Thank you po. ABP natin yung kitain. Tama ka dyan, Gigi. Naglabas nga ng show cause order ang LTFRB para sa 34 na operator ng public utility vehicles. Pinagpapaliwanag sila kung bakit imbis daw na pumasada, nasumpungan sila sa rally at ang kanilang mga sasakyan. Kabilang rito sa mga nahuli ay yung ilang units ng bus pati na rin ng UV Express. Iginagalang naman daw ng LTFRB ang karapatang sumali sa kilos protesta pero dapat din daw ay isaalang-alang yung kapakanan ng publiko at lalong-lalo na ng mga commuter. Sa July 9, nakatakdang humarap at pumunta sa LTFRB para sa isang pagdinig ang mga pinagpapaliwanag na operator. Yan muna ang latest mula dito sa EDSA. Balik sa iyo, Gigi. Yan ang ulat ni Ian Suyu live mula sa EDSA People Power Monument. Mga kapatid, Gigi Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.